Mga kababayan, hello, mga kababayan, mabuhay. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan, ang inyong tagapagbantay ng katotohanan sa DZRH. Ha? Hindi, sa YouTube po. At ngayon, dito sa YouTube, handa akong magsalita ng walang takot, walang bias at puno ng katatawanan na may katotohanan. Ngayon, sa gitna ng ulan at baha na laging sumasapaw sa ating mga kalye, may isang kwento na mas malala pa sa baha. Ang kwento ni dating Senador Bong Revilla na balik na naman sa selda dahil sa flood control scandal. Balik kulungan siya matapos muling madawit sa korupsyon, pero gate niya malinis ang kanyang konsensya. Ha? Malinis? Para bang sinasabi niyang ang ilog Pasig ay inuming tubig? Mga kawok, OFWs at kabataan, ito'y para sa inyo, ang mga nasa abroad na nagpapakahirap at ang mga kabataan na dapat matuto sa kasaysayan upang hindi na maulit. Sumali na sa aking YouTube channel membership para sa eksklusibong content. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Shoutout sa mga manonood sa Pilipinas. Mga taga Maynila hanggang Mindanao. Kayo ang pulso ng bayan. Sa United States mula California hanggang New York, salamat sa inyong suporta habang kayo'y nag-aaral o nagtatrabaho. Sa Canada mula Toronto hanggang Vancouver, keep fighting for truth. Sa Australia mula Sydney hanggang Melbourne, cheers! Mates, sa United Kingdom mula London hanggang Edinburgh, thank you for tuning in. Sa Hong Kong mula Central hanggang Kowloon, ganbat sa United States, mga kaibigan. Sa United Arab Emirates pala, mula Dubai hanggang Abu Dhabi, syukran. Sa Denmark, mula Copenhagen hanggang Airstock, Sa Japan, mula Tokyo hanggang Osaka, arigato. Sa Italy, mula Rome hanggang Milan, Gracie, mag-subscribe na at i-hit ang bell para sa notifications. Huwag palagpasin ang susunod na episode. Mga kababayan, simulan natin sa katotohanan, hindi sa chismis Noong 2024 pa, nagsimula ang usap-usapan tungkol sa flood control project scandal sa Pilipinas. Ayon sa Wikipedia at iba pang sources, ito ay isang serye ng korupsyon sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno para sa flood management, mga dike, drainage at iba pa na dapat tumulong sa baha. Pero sa halip, naging ghost projects o di umano'y hindi natupad. Si Bong Revilla, dating senador, ay isa sa mga dawit. Ngunit natalo po yan noong nakaraang eleksyon. Noong January 19, 2026, naglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng anomalous flood control project sa Bulacan. Siya ay sumuko voluntarily at ngayon detained sa Quezon City Jail. Sa payatas po yan dahil non-bailable ang malversation case. Bagaman nag-post siya ng 90,000 pesos bail para sa graft. Ayon sa ombudsman, si Revilla at iba pa ay nag-conspire para sa 76 million pesos na bayad sa isang proyekto sa Pandi, Bulacan na di umunoy ghost. Ito ay katulad ng kanyang pork barrel scam noon kung saan siya ay na-acquit pero marami pa ring tanong. Para bang ang pork barrel ay naging flood control, flood barrel na lang? Para yung puno ng tubig, puno ng questionable pondo. Mga OFWs habang kayo'y nagpapakahirap sa abroad, itong mga proyekto na dapat para sa inyong mga pamilya sa Pilipinas ay nawawala sa hangin. Kabataan, ito'y aral ang korupsyon ay hindi nauubos parang baha sa Maynila tuwing tag-ulan. Shoutout ulit sa mga taga-UAE habang kayo'y sa disyerto dito sa Pilipinas, baha ang problema pero pera ang lumulunod sa bulsa ng iilan.
Ngayon suriin natin ng malalim mga kawok ayon sa testimonya ni dating DPWH official na si Alcantara, may budget insertions noong 2024, 300 million pesos para kay Revilla sa 3 proyekto sa Plaridel, Bulacan na may kickback na 30%. Kasama rin sina Senador Estrada at Villanueva sa mga aligasyon noon September 2025. Nag-testify si dating DPWH Secretary Bernardo hindi, Yusek lang po yan tungkol sa involvement ni na Escudero, Revilla at Binay. Ito'y hindi bagong-bago mula pork barrel scam noong 2013. Si Revilla ay naling sa 124 million pesos na PDAF na napunta sa fake NGOs Ngayon, sa flood scandal, ang DPWH ay nasa hot seat. Mga proyektong hindi natapos, pera nawala. Parang ang flood control projects ay control lang sa flood ng pera papunta sa bulsa nila. Witty ba? Pero totoo. Habang ang mga mahirap ay lumulutang sa baha, ang mga ito ay lumulutang sa yaman. Okay, nung January 2026, si Revilla ay nasa Camp Crame, security titan. Kahit si Presidente Marcos ay surprise daw, pero sinabi ng palasyo na walang exempt kahit allies. Mga kabataan, ito intellectual na hamon. Bakit pa ulit-ulit? Dahil sa sistema ng patronage politics. Engaging ba? Share nyo sa comment section ang inyong opinion. At mga OFW sa Japan, arigato sa pagtitiis. Gamitin niyo ito para turuan ng inyong mga anak. Encourage ko kayo mag-subscribe at join membership para sa mas maraming ganitong deep dives. Salamat sa mga nasa Italy, Gracie sa inyong oras. Mga kababayan, ngayon ang part sa estilo ko sa DZRH sa YouTube na to. Puno ng katatawanan pero matalas. Si Bong Revilla na aktor pa noon ay parang nasa pelikula pelikula. Panday siya dati pero ngayon panday ng pera sa flood projects. Git niya, malinis ang konsensya. Malinis ba ang konsensya ng isang taong 2 beses na dawit sa bilyong scam? Sa pork barrel na acquit siya dahil sa reasonable doubt, pero ang publiko ay may doubt pa rin. Sa flood scandal naman, may state witness tulad ni na Hernandez at Mendoza na detained na rin. Yan. So, ito'y sintomas ng systemic corruption mga kaibigan. Mula DPWH hanggang Congress, ang pera para sa flood control ay nawawala sa kickback river. Parang ang baha sa Pilipinas ay hindi dahil sa ulan, kundi sa luha ng taxpayers. Mga OFWs, habang kayo nagpapadala ng remittance, ito'y ginagamit sa ghost projects. Kabataan, gamitin ninyo ang social media para mag-demand ng accountability. Shoutout sa mga nasa Denmark, tax sa inyong suporta. Habang kayo'y sa malamig na lugar, dito mainit ang usapan. At sa Hong Kong, Ganbat, join my membership para sa exclusive question and answer sessions. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para mapalakas ang boses natin laban sa korupsyon. Sa huli mga kawok, ang kwento ni Bong Revilla ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa atin. Ang bayan, dapat tayong maging vigilant, lalo na tayong mga OFWs at kabataan. Ang kabataan ay hindi nauubos parang ang inyong suporta. Shoutout ulit sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Hong Kong, UAE, Denmark, Japan at Italy. Salamat sa pagiging bahagi ng laban. Mag-subscribe na join membership at i-share ito sa inyong pamilya. Hanggang sa susunod na episode, ingat kayo at laging hanapin ang katotohanan. Mabuhay po ang Pilipinas!